Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Huwag mo ngang sabihin yan, Mom. Bulong ni Lily. At bakit naman ako titigil? Nagmula si Yvonne sa isang kilalang pamilita sa Donghai City. Kaya paano niya nagawang maging ganito ka-cheap? Agad naman niya itong dinagdagan ng napakarami ng mga manliligaw niya, kaya bakit niya kailangang mangagaw ng asawa ng iba? Napaka-cheap talaga niya. Agad na nagpunta si Samantha sa safe at kinuha ang mga marriage certificate ni Lily, mga ID, at iba pang mga dokumento. Ibinato niya ang lahat ng ito sa sofa at suminghal ng, makikipag-divorce ka na, naiintindihan mo. Sasabihin ko sa buong Donghai City kung gaano ka-cheap si Yvonne nang malaman nila ang tunay nitong kulay. Nagalit na ng husto sa mga sandaling ito si Samantha. Umupo siya sa sofa, dumikwatro at nagpatuloy sa panenermon kay Lily. Agad na nagkamalay si Yvonne habang nakahiga sa kwarto ni Daryl. Dito na niya narinig ng malinaw ang usapan nina Samantha at Lily. Noong una ay nilagyan ni Yvette ng mga karayom ang braso ni Yvonne para madugtungan ang kanyang buhay. Pinaliwanag nito na gigising lamang si Yvonne sa sandaling matanggal ang mga ito at agad ding babalik sa dati nitong kondisyon at kapag nangyari iyon ay magtatagal na lamang ang buhay ni Yvonne ng 3 oras. Namutla at nanghina si Yvonne nang tanggalin ni Samantha ang mga karayom sa kanyang braso. Halos umiyak si Yvonne nang marinig niya ang usapan ng mag-ina sa labas ng kwarto. Hindi pa siya nasasabihan ng ganoon sa buong buhay niya. Pero hindi na importante ang lahat ng ito dahil may 3 oras na lang siya para mabuhay. Magkahalo na ang nararamdaman ni Yvonne sa mga sandaling ito. Ang gusto niya na lang ay makita si Daryl sa huling pagkakataon. Pagkatapos mag-isip ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinyal ang number ni Daryl. Walang tigil na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Daryl at Dax ang Elysium Gate sa paanan ng bundok ng Kunlun. Kung pasensyang naghintay si Daryl sa lugar na yon para obserbahan ang sitwasyon imbes na sumugod paakyat ng bundok. Ayon sa kanilang plano, kinakailangan nilang hintayin ang pagdating ni Chester para sumama sa Elysium Gate. Dito lang nila magagawang atakihin ang sekta ng Kunlun. Habang tahimik na naghihintay, nagbiro si Dax ng, Daryl, kailan mo nga pala nakuha ang puso ni Yvonne? Hindi ko alam ang tungkol dito. Sa totoo lang, sino nga ba ang mas importante sa iyo? Si Lily o si Yvonne? Naguluhan dito si Dax. Sina Lily at Yvonne ay mga kilalang diyosa sa Donghai City. Mapait nang ngumiti si Daryl habang iniiling ang kanyang ulo. Ito ay hayop. Bakit ko naman ito sasabihin sa iyo? Tanong ni Daryl, kailan ka pa naging pakialamero? Habang nagsasalita, nagring ang cellphone ni Daryl. Balot ng katahimikan ang kakahuyan, habang naghihintay ang lahat, kaya nasurpresa sila nang marinig nilang magring ang cellphone ni Daryl. Masyado itong awkward. Agad na kinuha ni Daryl ang kanyang cellphone, sa pag-aakalang si Chester ang tumawag sa kanya. Pero hindi ito tama. Ilang libong milya ang layo ng Eternal Life Island sa bundok ng Kunlun, kaya paano nito magagawang sabihing nakarating na sila? Tiningnan ni Daryl ang kanyang cellphone, at nagulat sa nakita niyang pangalan sa screen. Si Yvonne ang tumawag sa kanya. Yvonne? Dito na nagsimulang umikot ang gulo ni Daryl habang nanginginig ang kanyang katawan. Sinagot niya ang tawag ng, Yvonne, ikaw. Bago pa man siya matapos, nagsalita na si Yvonne ng, nasaan ka na, Daryl? Gising na ako. Pinilit ni Yvonne nang umiti para magmukha siyang masaya habang kausap si Daryl. Agad na nagpanik si Daryl na parabang tinamaan siya ng kidlat. Nag-aalalang namula ang kanyang mga mata habang sinasabi na, ano ang nangyari, Yvonne? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin, sino ang nangtanggal sa mga karayom na nakatusok sa iyo? Bilang linya, napuno ng luha ang mukha ni Yvonne. Hindi niya nilakasan ang kanyang pagiyak matapos maisip na baka mapuno ng desperasyon ang kausap niyang si Daryl. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagkunwaring kalmado. Daryl, mukhang ito na nga talaga ang kapalaran. Hindi tayo pwede sa isa't isa, ihahatid na nila ako sa amin. Nasaan ka na? Namimiss na kita. Pwede mo ba akong samahan sa huling mga oras ng aking buhay? Hindi. Nag-collapse si Daryl nang marinig niya iyon. Hindi na niya makontrol ang kanyang mga luha. Yvonne, hindi kita hahayaang mamatay.
Hindi maaari. Hindi ka po pwedeng mamatay. Sigaw ni Daryl. Hintayin mo ako, Yvonne. Kailangan mo akong hintayin. Slam! Ibinaba ni Daryl ang kanyang cellphone nang may namumulang mga mata. Anong problema? Daryl tanong ng may kunot na noong si Dax. Bakit bilang magiging emosyonal ni Daryl? Isinara ng husto ni Daryl ang kanyang mga kamao at namamaos na sumagot ng may nagtanggal sa mga karayom na nakaturok kay Yvonne. Dito na umiyak ng malakas si Daryl. Ano na ang dapat kong gawin, Dax? May 3 oras na lang si Yvonne para mabuhay. Ano na ang dapat kong gawin? Walang tigil na tumulo ang kanyang luha. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kasama sa 20 taon niyang nabubuhay sa mundo. Hindi pa niya naramdaman kahit na kailan na wala na siyang magagawa na kahit ano. Ano? Natigilan si Dax at pinanatili ang nakasara niyang mga kamao. Sinabihan na siya ni Daryl kanina na pansamantalang binubuhay ng mga karayom na yon si Yvonne, kaya hindi dapat ito matanggal sa kanyang katawan. Dito na nagpapanik na tinawagan ni Dax si Chester. Kuya Chester, nasaan ka na? Agad siyang nagtanong matapos nitong sagutin ang tawag. Darating kami riyan sa loob ng 1 oras, sagot ni Chester. Dax, samahan mo si Daryl at hintayin niyo kami riyan. Ano? 1 pang oras. Huli ka na, Kuya Chester, sagot ni Dax. Nakita niya ang walang magawang umiiyak na si Daryl. Kuya Chester, sa sandaling mamatay kami ni Daryl sa bundok ng Kunlun, ikaw na ang bahala sa mga pamilya namin. Sigaw ni Dax. Nang matapos siya sa pagsasalita. Tumayo si Dax at sumigaw, mga miyembro ng Elysium Gate. Ako ang pinakamalapit na kinakapatid ng inyong Secmaster. Sumunod kayo sa akin, para wasakin ang bundok ng Kunlun at kunin ang Phoenix Peel. Itinaas ni Dax ang kanyang palakol at sumigaw. Dito na niya pinamunuan ang Elysium Gate paakyat ng bundok Kunlun. Dax! Sigaw ni Daryl. Nasa 1-0, 0-0-0 ang mga miyembro ng Kunlun sa bundok na ito. Kaya siguradong malalamangan nito nang husto sa bilang ang Elysium Gate. Namula ang mukha ni Daryl habang nakatingin sa likuran ni Dax. Ninerbiyos at nagpasalamat siya rito. Isa nga talagang tunay na kapatid si Dax para sa kanya. Swish! Nagpakita ang blood-drinking sword sa kamay ni Daryl. Umatak na tayo! Sigaw ni Daryl habang sumusugod paakyat ng bundok Kunlun. Nakilala ang bundok Kunlun dahil sa Kunlun Sect. Ang Kunlun Sect, na isa sa mga miyembro ng 6 na mga sekta, ay nanatili na rito ng ilang libong taon. Nagawa rin nilang sanayin dito ang napakaraming malalakas at elite nilang mga miyembro. Ang bundok ng Kunlun ay isa ring lupain ng kayamanan. Nagawa nitong i-absorb ang enerhiya mula sa kalangitan at sa lupa at gumawa ng napakaraming mga walang katulad na sandata. Ang Pure Jade Kunlun Fan, Devil Slaying Blade at Devil Trap Ring ay ilan lang sa mga espesyal na sandatang nabuo sa bundok ng Kunlun. Nakakalat sa buong mundo ang mga miyembro ng Kunlun at hindi bababa sa 1-0, 0-0-0 ang bilang ng mga ito. Naglalakbay sila para palakasin ang kanilang sarili, habang nasa 30,000 naman ang nananatili sa bundok para protektahan ito sa kanilang kalaban. Binantayan nila ang entrance papasok sa bundok, at nagtipon-tipon silang lahat para magkwentuhan. Kahit na inutusan silang bantayan ang entrance, wala pa rin kahit na sino ang nagtangkang umakyat sa bundok para gumawa ng gulo. Kapatid, sigaw ng isang batang miyembro ng Kunlun. Nainis naman ang isa pang taong ngumunguya ng damo matapos nitong maistorbo. Ano ba yon? Kuya, mukhang may mga taong sumusugod paakyat sa bundok. Kalokohan! Sino naman sa tingin mo ang maglalakas loob na pumunta rito? Tumingin ang dalawa sa ibaba ng bundok, at nagulat nang makita ang ilang libong tao na sumusugod paakyat sa kanila habang hawak ang kani-kanilang mga sandata. Kasama ng mga ito ang isang tao na may hawak na isang malaking flag. Ito ay walang iba kundi ang 9 Dragons Justice Flag. Hindi maaari, papunta na rito ang Elysium Gate. Sigaw ng isa sa mga miyembro ng Kunlun, habang nagisismulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Mabilis niyang inihipan ang kanilang toroto. Ito ang sumisimbolo sa isang emergency, na nagbibigay ng utos sa lahat ng miyembro ng Kunlun na magtipon-tipon, at maghanda sa pakikipaglaban. Problema, problema! Sigaw ng mga ito.
Hindi nagtagal ay nagawa ng magtipon-tipon ng 30,000 mga miyembro nito para bantayan ang bundok gamit ang mga hawak nilang sandata. Wala na sa 100 metro ang layo ng mga miyembro ng Elysium Gate sa kanila. Sugod! Sigaw ni Dax habang pinamumunuan ang grupo na sumusugod sa mga nakabantay na miyembro ng Kunlun, kasabay nito ang pagwagayway niya sa hawak niyang palakol. Makikita sa likuran ni Dax si Daryl na may hawak na blood-drinking sword, silang dalawa ang namuno sa ilang libong miyembro ng Elysium Gate. Sugod! Dose-dose ng miyembro ng Kunlun ang agad na namatay at naligo sa sarili nilang dugo. Hindi na nagawa pang magkapag-react ng mga ito. Ang lakas ng loob niyong gambalain ang Kunlun sect. Mamamatay kayong lahat. Walang takot na sumigaw ang isa sa mga nakatatandang miyembro nang makita na nasa ilang libo lang ang bilang ng mga ito. Ikinaway niya ang kanyang kamay at nagutos ng, mga miyembro ng Kunlun, makinig kayo sa akin. Patayin niyo silang lahat. Sugod. Sa loob ng isang iglap, nasa 1-0, 000 mga miyembro ng Kunlun ang sumugod sa paparating na mga miyembro ng Elysium Gate. Pinunit ni Daryl ang kanyang damit at ibinalot sa hawakan ng kanyang blood-drinking sword. Nag-alala siya na baka dumulas ito sa kanyang kamay. Sumugod siya papunta sa mga miyembro ng Kunlun na nasa kanyang harapan at pinatay ang sinumang maabutan niya rito. Roar! Walang tigil na nagpataas baba ang hawak na espada ni Daryl. Wala nang sapat na oras si Yvonne. Siguradong mamamatay ito sa sandaling hindi niya makuha ang Phoenix Peel. Pero kulang na kulang ang miyembro ng Elysium Gate. Nasa 1/5 ng mga ito ang napatay ng mga taga-Kunlun. Balot na sa dugo si Daryl. Hindi na niya mabilang kung ilang tao na ba ang kanyang napapatay, at kung gaano karaming sugat na ba ang kanyang tinamo. Hindi na niya malaman kung sa kanya na ba o hindi pa ang dugong nakabalot sa kanyang katawan. Blanko na ang kanyang utak habang walang tigil na pumapatay ang kanyang mga kamay. Mga miyembro ng Elysium Gate, makinig kayong lahat. Sigaw ni Daryl, Zephyr, pangunahan mo ang isang team papunta sa southeast. Nimbus, pangunahan mo ang team papunta sa northwest. Levin, pangunahan mo ang team papunta sa northeast. Volt, pangunahan mo ang team papunta sa southwest. Henry B. General, pangunahan mo ang team na papunta sa gitna. 10 Heaven Masters, takpan mo kaming lahat. Sumigaw si Daryl gamit ang namamaos niyang boses. Ito ang formation na pinaplano niyang gamitin sa loob ng isang emergency. Dahil kung hindi ay mauubos silang lahat ng kanilang kalaban. Ang formation na ito ay tinatawag na Dragon Tiger Formation. Ginamit ito noong Three Kingdoms era ni Zhuge Liang. Bang! Nagmamadaling pumasok ang mga miyembro ng Elysium Gate sa formation na ginawa ni Daryl. Mga walang kwenta. Tawa ng isa sa mga nakatataas na miyembro ng Kunlun, dito na niya pinangunahan ang kanyang mga tauhan papunta sa mga naghihiwa-hiwalay na miyembro ng Elysium Gate. Nang mabuo ang formation, gumawa ang mga miyembro ng Elysium Gate ng isang napakalakas na pader para salagin ang anumang klase ng pag-ataking papunta sa kanila. Imposibleng masira ito ng mga kalaban nilang Kunlun. Walang tigil na naglaban ang dalawang panig na nagresulta sa pagkasugat at pagkamatay ng marami. Nakaka-impress dahil nagawa ng isang grupong binubuo lamang ng 3,000 tao na depensahan ang kanilang sarili laban sa isang hukbo na may bilang na umaabot sa 30,000. Nabalot ng mga sigaw at pagpatay ang buong bundok ng Kunlun, walang tigil na dumanak ang dugo sa paligid nito. Walang tigil ding nadinig ang tunog ng mga sandatang tumatama sa isa't isa, at sigaw ng mga sugatang tao sa paligid. Puno ng tensyong nagpatayan ang dalawang panig. At sa wakas, matapos maglaban ng kalahating oras, isang napakalaking imahe ng tao ang nagpakita sa gilid ng bundok. Ito ay walang iba kundi si Leroy. Nagpapalakas ito sa main hall, at kasalukuyan ng nasa gitna ng pinakaimportanteng sandali ng kanyang pagpapalakas nang marinig niya ang ingay mula sa laban ng napakatagal. Dito na niya isinugal ang kanyang pagpapalakas at umalis papunta sa main entrance ng bundok. Nagalit siya ng husto matapos niyang makita ang napakaraming sugatan at patay na miyembro ng Kunlun. Ang lakas ng loob mo! Titig ni Leroy kay Daryl. Hindi niya inaasahang atake ang walang kwentang lalaki na ito. Nakita ni Leroy ang pagsunod ng mga miyembro ng Elysium Gate kay Daryl, pero hindi niya alam na si Daryl ay ang sect leader nito na si Indomitable Darby. Natigilan siya habang sumisigaw ng, Daryl!
Nagawa mo na palang sumali sa Elysium Gate, kaya naging ganyan ka naka-arogante. Ang lakas ng loob mong sirain ang kapayapaan ng Kunlun. Dapat lang na mamatay ka ngayong araw. Sumugod si Leroy papunta kay Daryl gamit ang hawak niyang Crescent Moon Blade. Leroy, ibigay mo na ang Phoenix Pill. Sumigaw si Daryl at walang takot na sumugod papunta kay Leroy. Wala na sa kanyang sarili si Daryl dahil hindi na niya naisip ang napakalaking agwat ng kanilang lakas ni Leroy. Si Yvonne na lang ang nag-iisang laman ng isip ni Daryl sa mga sandaling ito. At ang bagay na pinakaimportante sa kanya ay ang pagkuha sa Phoenix Pill at pagligtas sa mamamatay ng si Yvonne. Slam! Nagtama ang mga kamay ni Daryl at Leroy. Tumalsik si Daryl ng malakas patalikod habang dumudura ng dugo. Nasugatan ng husto sa nangyaring ito si Daryl, halos madurog ang kanyang katawan sa lakas ng sagupaan nilang iyon. Daryl! Nagliyab ang mga mata ni Dax sa sandaling ito. Itinaas niya ang kanyang palakol para makadaan sa mga nakaharang na miyembro ng Kunlun at mailigtas si Daryl. Pero masyado nang imposible ang bagay na ito dahil masyado ring marami ang mga miyembro ng Kunlun. Napapaligiran na sila ng mga ito. Umalis ka na! Umalis ka na! Wala sa sariling sigaw ni Dax. Dahan-dahang tumayo si Daryl habang tumutulo ang dugo sa kanyang damit. Phoenix Pill! Ibigay mo na sa akin ang Phoenix Pill! Tumitig si Daryl at sumigaw kay Leroy. Haha! Tumawa si Leroy na parabang narinig na niya ang pinakanakakatawang biro sa kanyang buhay. Pwede ko namang ibigay ang Phoenix Pill sa'yo. Pero kakailanganin mong lumapit para kunin ito sa akin. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Daryl habang kinakaladkad ang kanyang katawan papunta kay Leroy. Phoenix Pill! Nanghihinang sumugod papunta kay Leroy si Daryl habang hawak-hawak ang kanyang blood-drinking sword. Pinigilan ni Leroy ang hawak na espada ni Daryl gamit ang dalawa niyang mga daliri at nakangiting sinabi na, napakawalang kwenta mo talaga at nagawa mo pa ring isipin ang tungkol sa Phoenix Pill. Sinipa niya si Daryl sa dibdib na nakapagpatalsik dito ng malayo at nakapagpalipad na parabang isang saranggola sa taas na 20 feet. Naramdaman ni Daryl ang pagkabasag ng kanyang katawan, pero muli pa rin siyang tumayo. Ibigay mo na sa akin ang Phoenix Pill. Nanlalamig na sinabi ni Daryl bago muling sumugod kay Leroy. Huwag, Daryl! Huwag! Sigaw ni Dax nang makita niya ang ginawa ni Daryl. Makikita ang pagtulo ng luha at dugo sa mukha ni Daryl. Hindi siya nagawang marinig ni Daryl. Dahan-dahan itong naglakad papunta kay Leroy. Ang Phoenix Pill, ibigay mo na ito sa akin. Sigaw ni Daryl habang sumusuka ng dugo. Haha! Si Jen A, humakbang ka pa ng konti at bibigyan kita ng Phoenix Pill. Suminghal si Leroy habang inaasar si Daryl. Babad sa dugo si Daryl nang nag-iwan siya ng bakas ng dugo sa bawat hakbang. Phoenix Pill, Phoenix Pill. Paulit-ulit na sabi ni Daryl. SHT! Bakit Phoenix Pill pa rin ang iniisip mo kahit ngayong mamamatay ka na? Malamig na sigaw ni Leroy. Naubos na ang pasensya nito. Maaari mong inumin ang Phoenix Pill sa kabilang buhay. Kailangan mo nang mamatay ngayon. Itinaas ni Leroy ang kanyang Crescent Moon Blade at ibinaba papunta kay Daryl. Daryl! Sigaw ni Dax. Gusto niyang sagipin si Daryl pero pinapalibutan siya ng mga miyembro ng Kunlun. Nakita ni Daryl ang blade, alam niyang hindi siya makakawala. Ipinikit niya ang mga mata at tulyan ng sumuko sa pagdepensa sa sarili. Bang! Nang biglang may narinig na malakas na pag-crash ng bakal na nagbanggaan. Isang mahabang espada ang lumipad mula sa kalayuan at lumapag sa Crescent Moon Blade para harangan ang pag-atake. Mula sa malayo ay mayroong 10,000 miyembro ng Eternal Life Palaysect na umaatik papunta sa kanila. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nakasuot ng puting damit, may hawak itong feather fan. Ito si Chester. Daryl, Dax, galit si Chester nang makita ang mga itong balot sa dugo. Atake! Patayin niyo ang lahat! Sigaw ni Chester. Sumugod ang lahat ng miyembro ng Eternal Life Palaysect, habang sumugod naman ang 4 Guardian Kings papunta kay Leroy. Napuno ng sigawan ang buong Kunlun Mountain. Nagtagal ang labanan ng isa pang kalahating oras. Napahiga sa sahig ang 30,000 na miyembro ng Kunlun sa pag-atake ng Elysium Gate at Eternal Life Palaysect.
Balot ng pulang dugo ang buong main hall. Walang natirang nakatayo. Bang! Sa kabilang banda, hindi na madepensahan ni Leroy ang sarili. Nagsuka ito ng dugo habang napapalibutan ng Henry B. General, 4 Warlords, 10 Heaven Masters, at ang 4 na Guardian Kings ng Eternal Life Palace Sect. Kasama rin sa mga ito si Dax, nasa 20 sila. Slam! Sinuntok ni Dax ang dibdib ni Leroy. Napalipad ito sa main hall, natamaan niya ang mga pilar bago malakas na bumagsak sa sahig. Inambush niyo ako. Lahat kayo, ang kakapal ng mga mukha niyo. Galit sa sumigaw si Leroy nang magsuka ito ng dugo, namutla, at nanghina. Slap! Sinampal siya ni Chester at malamig na tinitigan. Sino ka para magpanggap na naambush? Inatake si Sect Master Darby ng daang-daang miyembro ng 6 sects. Sino ang totoong halimaw dito? Ikaw, hindi na makapagsalita pa si Leroy, nanginginig rin ang buong katawan nito. Dapat kang mamatay. Malamig na sabi ni Dax nang itaas niya ang hawak na axe. Ang Sect Master ng Kunlun Sect na si Leroy ay na-cultivate ang Dark Method. Marami itong ginawang kasamaan, dapat siyang mamatay. Father. Sa pagkakataong iyon, mabilis na lumapit ang isang batang babae. Napakaganda ng batang babae pero puno ng luha ang mukha nito. Anak ito ni Leroy at Lydia. Lumuhod ito sa sahig habang nakayuko na abot sahig, mga kapatid, nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap, pakawalan niyo na ang tatay ko, nagmamakaawa ako sa inyo, nakayuko sa sahig ang batang babae, habang balot sa dugo ang noo nito. Nagmamakaawa ako sa inyo mga kapatid. Ibibigay ko ang Phoenix Pill. Tumulo sa pisngi ni Lydia ang kanyang mga luha. Ililatag niya ang kanyang mga kamay para ipakita ang makintab na parang kristal na bato. Bilog ang bato, mukha itong buhay. Ito ang kayamanan ng Kunlun Sect, ang Phoenix Pill. Habang nakatutok ang blood-drinking sword kay Leroy ay natawa si Daryl, haha. Balot sa sakit ang puso nito kahit na siya ay tumatawa. Galit na galit itong tumitig kay Leroy habang walang tigil ang pagbuhos ng luha nito. Umiling si Daryl. Huli na ang lahat. Huli na para ibigay niyo ang Phoenix Pill. Masyado nang huli. Galit na sigaw ni Daryl. Matapos ang mahabang labanan, mayroon na lamang kalahating oras si Yvonne para mabuhay. Hindi na makakatulong pa ang pagkakaroon ng Phoenix Pill. Pawis ang buong katawan ni Leroy. Ano? Huli na ang lahat. Takot na takot ang nagtatakang si Leroy. Kayang mapagaling ng Phoenix Pill ang mga hindi na magagamot pang mga sakit. Pwede mo itong kunin para mapagaling si Miss Young. Gagaling siya. Haha! Malamig na mapang-asar na tumawa si Daryl, nasa Donghai City si Yvonne. Kahit na magmadali akong pumunta doon nang walang pahinga ay huli na ang lahat. Kailangan niyong mamatay ngayong araw. Nakaramdam ng pagkawasak si Daryl. Pinatay mo si Yvonne. Ikaw ang dahilan. Maghihiganti ako. Umatay kito kay Leroy. Sandali, may oras pa. Maaari mo pang masagip si Miss Young. Sigaw ni Leroy habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Mayroong Snow Eagle sa likod ng Kunlun Mountain, at kaya nitong makalipad ng napakabilis. Madadala ka nito sa Donghai City nang hindi aabot sa kalahating oras. Isang regalo mula sa Emperor ng New World ang Snow Eagle. Sobrang rare ang ibong ito sa New World, mas malaki ang katawan nito kaysa sa ordinaryong agila. Mayroon din itong napakabangis na karakter, sinasabing umabot ng 3 taon ang Emperor of the New World para mapaamo ang agila. Natuwa ang Emperor ng umanib si Leroy sa New World, binigay niya rito ang Dark Method at Snow Eagle. Nagsilbing kayamanan ni Leroy ang napakahalaga para sa kanya na Snow Eagle mula noong nakuha niya ito. Pero hindi siya nagdalawang isip na ialok ito kay Daryl para masalba ang kanyang buhay. Bakit niya pa kakailanganin ang Snow Eagle kung mawawalan na rin naman siya ng buhay? Lumuhod at yumuko si Leroy sa harap ni Daryl. Sect Master Darby, patawarin niyo po ako. Pakiusap, hayaan niyo akong mabuhay. Hindi na siya mayabang, ano na lang ang mangyayari sa anak niya kung mamamatay siya? Snow Eagle. Nagkaroon ng kaunting pag-asa si Daryl. Agad na nag-utos si Chester. Bilisan ninyo, dalhin niyo ang Snow Eagle na nasa likod ng bundok. Nagmadali ang ilang miyembro ng Eternal Life Palace Sect sa pagpunta sa likod ng bundok.
Mabilis silang bumalik ng may higanteng agila ang sumunod sa likuran ng mga ito, balot ng makinis na balahibo ang higanteng agila, may taas itong 2 talampakan. Nagmukha itong napaka-alerto at napakatalino dahil sa maputang nitong mga mata. Nagulat si Daryl nang makita ang Snow Eagle. Mahigpit niyang isinara ang kamao habang nasa loob nito ang Phoenix Pill at nagmadaling lumapit sa Snow Eagle, hinawakan niya ang mga balahibo nito. Tama nga si Leroy. Napakamahiwagang nilalang ng Snow Eagle. Lumuhod ito nang lumapit si Daryl. Nasabik si Dax. Haha! Maliligtas mo na ngayon si Miss Young, Daryl. Daryl. Ngumiti si Chester. Bilisan mo na, kailangan mo nang bumalik sa Donghai City para iligtas siya. Kami na ang bahala ni Dax dito. Magaling? Pinunasan ni Daryl ang dugo sa kanyang bibig at lumundag sa likod ng Snow Eagle. Marahan niyang tinapik ang lig ang agila, tara na. Nakaramdam sila ng malakas na hangin ng ilatag ng agila ang mga pakpak. Agad itong lumipad sa langit. Sa isang kisap mata ay libo-libong talampakan na ang taas nila sa langit. Balot sa dugo ang katawan ni Daryl, durog rin ang kanyang puso. Kahit na napakabilis ng lipad nito ay naghangad pa rin siya na sana ay may mas ibibilis pa ito. Nawasak ng mga pagtatalo sa hall ang magandang courtyard ng Young Residence sa Donghai City. Tumayo sa hall si Kingston Young, mukha itong nabigo. Nakatayo sa kanyang harapan si Samantha habang nakapamaywang. Kingston, anong klaseng anak ba ang pinalaki mo? Sigaw nito, alam ni Yvonne na kasal na siya. Paano niya nagawang akitin ito? Nasaan ang dignidad niya? Nagpatuloy si Samantha, dahil gustong-gusto ng anak mo ang isang walang kwenta, ibibigay ko ang walang kwentang manugang na ito sa pamilya Young. Tumayo sa tabi ni Samantha si Lily, at hinila ang braso nito. Ma, tam na yan, bulong nito. Ipinadala ni Samantha si Yvonne sa Young Residence. Galit na galit ito, bigla siyang sumabog. Tinuro niya si Kingston at nagsimulang manermon, hindi nagtangkang magsalita ni Lily sa kanilang harapan bilang. Nanginginig si Kingston. Ayaw kong makipagtalo sa'yo, siniguro nito, hindi ka pwede dito. Umalis ka na. Ilang araw na wala si Yvonne, ipinadala niya ang lahat para hanapin ito. Sobrang saya niya nang makita si Samantha na kasama si Yvonne, pero gulat ito at wasak ang puso nang makita ang anak na maputla at nanghihina. Bago niya pa maintindihan ang mga nangyari, ay nagsimulang sumigaw si Samantha, at agad na nagkulong si Yvonne sa kanyang kwarto. Mabuti ang anak mo, malamig na sambit ni Samantha. Samantha, pwede bang tumigil ka na? Mariing ipinagdikit ni Kingston ang mga ngipin. Buong buhay niya ay isa siyang respetadong lalaki, at hindi niya pa naranasang masermonan ng ganon. Nang puntong iyon ay bumukas ang main door ng Young Residence. Nagmadaling pumasok ang lalaking balot ng dugo. Si Daryl. Yvonne, nasaan ka? Napakapula ng mga mata ni Daryl. Kahit na napakabilis ng lipad ng Snow Eagle, sa buong paglalakbay, ay 4 na oras na ang nakalipas mula noong natanggal ang mga silver na karayom sa braso ni Yvonne. Sumikip ang dibdib ni Lily nang makita ang tumatakbong si Daryl. Ilang araw na itong nawawala, hindi man lang niya sinabi kay Lily kung saan siya pupunta. Kahit na sa wakas ay nakita na niya ito, ang ansa isip naman nito ay si Yvonne. Mas nagalit si Samantha. Dear, nakikita mo na ba? Wala siyang pakialam sa'yo. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero ang una niyang ginawa, ay hanapin ang BTC na yon. Galit si Daryl. Malinaw na walang magsasabi sa kanya kung nasaan si Yvonne, kaya umakyat na lang siya ng mag-isa patungong kwarto nito, paniguradong naroon siya. Sa inaasahan, nang buksan ang pinto ay nakita niya ang nakahigang si Yvonne, habang nakapikit ang mga mata at hindi gumagalaw. Yvonne! Hindi matigil sa pag-iyak si Daryl, umikot ang kanyang isipan. Malinaw niyang naramdaman na hindi na humihinga si Yvonne, napakahina na rin ng pulso nito. Lahat ng ito ay senyales ng papalapit na pagkawala ng buhay. Yvonne, huwag mo akong takutin. Please, huwag mo akong takutin. Sigaw ni Daryl. Niyakap niya si Yvonne sa kanyang mga dibdib. Pagkawasak ang kanyang naramdaman. Bakit? Bakit hindi mo ako inantay? Gumising ka, Yvonne. Ako to, si Daryl, ang asawa mo. Kakakasal lang natin. Hindi mo ako pwedeng iwan, nabulunan ito,
hindi tumitigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Marahan niyang inalog ni Yvonne. Inilagay niya ang Phoenix pill sa bibig ni Yvonne habang umiiyak at umaasang magkahimala. Lumipas ang 1 minuto, 2 minuto, isa pang 5 minuto. Makalipas ang 10 minuto, hindi pa rin nang papakita ng senyales si Yvonne na magigising pa siya. Lumubog sa pinakailalim ang puso ni Daryl, pero patuloy pa rin itong umaasa. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Yvonne at bumulong ng hindi tumitigil. Yvonne, magiging maayos ka. Nagmamakaawa ako sa'yo, please gumising ka na. Durog ang puso ni Daryl. Pagsisisihan niya ng buong buhay kung mamamatay si Yvonne. Bang! Sinipa ang pinto para bumukas. Pumasok sina Samantha at Lily. SHT! Kahiyahiya ka. May lakas ng loob ka pang magpunta dito. Tumitig ng masama si Samantha kay Daryl. Pumunta ka dito para makipag-date agad sa malanding yan. Nakakahiya ka, Daryl. Nagtaas ng boses si Samantha at tinuro si Daryl, hayaan mong sabihin ko sa'yo ngayon. Kahit anong mangyari, kailangan mong makipag-divorce ka agad kay Lily. Wala kang kwentang nilalang. 3 taon na ang nakalipas. Oras na para lubayan mo ang pamilya ko. Matindi ang galit ni Samantha, ilalabas na nito ang buong galit. Lagi siyang pinapahalagahan ni Lily pero nakipagkasintahan siya sa ibang babae. Bakit niya nagawa yon? Gusto nitong tapusin na agad ni Lily ang relasyon niya rito. Umalis kayo. Binitawan niya ang mga kamay ni Yvonne at sinigawan ang mga ito. Hindi na kaya pang makarinig ni Daryl ng panenermon. Mapula ang kanyang mga mata na tila nasusunog. Nang tawagan siya ni Yvonne, ramdam ni Daryl na si Samantha ang nagtanggal ng mga silver na karayom ni Yvonne. Hindi na rin niya kaya matapos makarinig ng masasamang salita mula sa bibig ni Samantha. Gusto mo akong umalis? Nagalit si Samantha nang marinig ang sinabi ni Daryl. Oras na para magalit si Lily. Daryl, sino ka para pabalang na magsalita kay mama? Nadurog ang puso nito nang makita si Daryl na hawak ang mga kamay ni Yvonne nang pumasok siya sa kwarto. Ngayong may relasyon ka na sa kanya, wala na ko para sayo, pero pinapaalis mo si mama ngayon, nababagabag na naiisip ni Lily. Sigh. Huminga ng malalim si Daryl. Wasak ito dahil wala pa ring malay si Yvonne. Kinausap nito si Lily, sayong nanay si Samantha, hindi sa akin. Kinilabutan si Lily nang marinig yon. Nakaramdam siya ng pagkabigo. Galit nag-alit pa rin si Samantha ng manermon ito, hindi ka makontentong tao. Sa loob ng 3 taon ay nakatira at kumakain ka sa pamamahay ko. Lagi kang nirerespeto ng anak ko, pero ito lang ang isusukli mo sa kanya. Mas masahol ka pa sa hayop. Ako ang walang kwenta. Ako ang mas masahol pa sa hayop. Mariing isinara ni Daryl ang mga kamao. Sabay-sabay na sumabog ang mga kinimkim nitong galit sa loob ng 3 taon. Ilang buwan lang ang nakalipas mula noong nawala ng pondo ang pamilya Lindon para ibenta ang shares nyo para manatiling nakalutang. Ako ang nagtanong kay Paul mula sa Dragon Tech para kunin ang kalahating porsyento ng share. Dahil doon ay naibalik sa anak nyo ang shares. Sigaw ng may namumulang mata si Daryl. Isa pa, ako ang nagturo kay Secretary Pearl na ikontrata si Lily tungkol sa kolaborasyon sa pagitan ng pamilya Lindon at Platinum Corporation. Wala akong ibang tinawagan. 1 buwan na ang nakalipas nang alisin si Lily sa pamilya Lindon, kinailangan niyang kumita ng pera online. Sa akin nagmula ang milyon-milyong kinita niya. Hindi na nakapagpigil pa si Daryl. Madami akong nagawa para sa pamilya Lindon, pero paano niyo ako trinato? Sa loob ng 3 taon, sino sa inyo ang nagtrato sa akin bilang tao? Sa mga mata ninyo ay mas masahol pa ako sa hayop. Nanginig ang buong katawan ni Daryl. Mariing pinagdikit ni Samantha ang mga ngipin, hindi ito makapagsalita. Makalipas ang ilang segundo, tumawa siya. Bakit napakarami mong sinasabi ngayon? Tanging mga walang kwenta lang ang magsasalita tungkol sa kabutihan nilang nagawa. Paano kung ikaw ang pinakamayamang tao sa Donghai City noon? Isa ka pa ring walang kwenta ngayon. Napagtanto ni Samantha na mali siya. Sa totoo lang ay maraming nagawa si Daryl para sa kanyang pamilya. Isa pa, bakit ka galit na galit? Hinatid namin ni Lily si Yvonne pauwi. Bakit ba napakadrama mo? Wala siyang malay ngayon, pero hindi ako ang dahilan kung bakit wala siyang malay. Tinignan siya ni Daryl at dumura,
Alam mo bang hinayaan ni Yvonne na higupin ng kunlunsek ang kanyang enerhiya para lang mailigtas ako? Ang mga silver na karayom sa kanyang mga braso ay kailangan para mabuhay siya. Mabubuhay lang siya ng 3 oras kapag natanggal ang mga karayom. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha ni Daryl. Ako lang ang may lunas para mailigtas siya, pero huli na ang lahat. Huli na. Nanginig si Lily dahil sa pagsisisi. Humingi ito ng tawad, sorry. Hindi namin alam ang importansya ng 3 silver na karayom. Walang masabi si Daryl. Kinagat ni Samantha ang kanyang mga labi at tumitig kay Daryl. Sinong niloloko mo? Totoo bang mamamatay siya kapag inalis lang ang 3 karayom? Ma, tama na please. Malungkot si Daryl. Kasalanan natin to, tama na ang pagsasalita. Nagpadyak ng mga paa si Lily. Ikaw, walang kwentang babae. Sermon ni Samantha. Nasaan ang pride mo? Napagtanto ni Samantha na mali siya, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Anong nangyari sa'yo, Lily? Anong pinainom niya sa'yo? Kahit na mayaman siya noon, mahirap na siya ngayon. Bakit ka pa sasama sa kanya? Sige, hahayaan na kita. Hindi na ako ang nanay mo. Aalis ako bukas, kailangan ko nang umuwi para mag-impake, tinatapos ko na ang relasyon natin. Galit na lumabas ng kwarto si Samantha. Nagmadaling sinundan ito ni Lily habang sobra ang pag-aalala. Ma, makinig ka sa akin. Palayo ng palayo ang boses ng mga ito. Hindi pinigilan ni Daryl ang pag-alis ng dalawa. Umupo siya sa gilid ng kama habang wasak na wasak. Ramdam niya ang pagkabigo habang nakatingin kay Yvonne na nakapikit pa rin ang mga mata. Yvonne, please huwag kang umalis. Magbigay ka ng senyales kung naririnig mo ako. Galawin mo ang mga daliri mo, kumurap ka, kahit ano, pakiusap, nagmamakaawa ako sayo, mahinahon niya itong tinawag. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Yvonne habang nagdadasal na magkahimala. Sa kabilang banda, mabilis na naglakad palabas ng Young Residence si Samantha habang dinig ang suot nitong stilettos. Puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang mukha. Bumulong ito sa sarili habang paalis. Mayroon ng ibang babae ang isang walang kwenta. Bakit nagkaroon ako ng makulit na anak? Ma, antayin niyo ko. Naglakad palabas ng Young Residence si Lily at tumakbo palapit sa kanyang nanay habang nag-aalala. Biglang may sumulpot ang mabilis na sasakyan palapit sa kanya nang marating niya ang kalagitnaan ng kalsada. Screech! Inapakan ng driver ang brakes pero huli na ang lahat. Nagulat si Lily, napakabilis ng sasakyan at walang mapagtataguan. Bang! Malakas na nabangga si Lily. Lumpia dito na tila kasing gaan ng flower petal bago bumagsak sa sahig ng kalye. Tila ba napinturahan ng kanyang dugo ang kalye? Lilybud! Malakas na sigaw ni Samantha. Tumakbo siya para yakapin si Lily, nagsimula itong umiyak. Lilybud, anak ko. Umiyak ito, nawasak ang kanyang puso. Hindi tumugon si Lily. Anak, huwag mo akong takutin please. Magiging maayos ka, umaagos ang mga luha ni Samantha. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag sa emergency number. Hello, magpadala kayo ng ambulansya. Pakiusap, isalba niyo ang anak ko. Matapos niyang ibaba ang tawag ay agad niyang niyakap ang anak. Naramdaman niyang pira-pirasong hinihiwa ang kanyang puso. Sa kabilang banda, sa pamilya Lindon. Mahigpit ang hawak ni Daryl sa kamay ni Yvonne, wasak na wasak siya. Nakalipas na ang kalahating oras pero nakapikit pa rin ito, hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales na magigising pa siya. Hindi maipaliwanag ang matitinding emosyon na naramdaman ni Daryl. Yvonne, nagmamakaawa ako sayo, please gumising ka na. Nagmamakaawa ako sayo. Humikbi si Daryl, tumulo ang kanyang mga luha sa suot niyang shirt. Duguan ang kanyang pang-itaas pagtapos ng labanan sa Kunlun Mountain. Humalo ang kanyang mga luha sa mga mansa ng dugo. Hindi matigil sa pag-iyak si Daryl. Kayang maigalaw ng kanyang sinseridad ang kalangitan. Nang biglang, kaunting gumalaw ang mga daliri ni Yvonne. Nagulat si Daryl at halos mapatalon ito. Tiningnan niya si Yvonne at napaisip kung imahinasyon niya lang ba iyon. Yvonne! Sigaw ni Daryl. Bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Yvonne! Salamat sa Diyos at maayos ka na. Okay ka na.
Isang oras ang lumipas mula nang mainom nito ang Phoenix pill, pero pakiramdam ni Daryl ay para bang isang siglo na ang lumipas. Nang mapagtanto nitong mas uminit ang katawan ni Yvonne, ay nakaramdam siya ng matinding emosyon. Nasa isip niya na ito na ang pinakamagandang biyaya ng Panginoon, ang gumising si Yvonne. Mahina at maputla pa rin si Yvonne, sumandal ito sa dibdib ni Daryl at ngumiti. Daryl, hindi ako nananaginip, hindi ba? Hindi ako patay. Tama, hindi ka namatay. Hindi ka namatay, nanginig ang buong katawan ni Daryl. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit balot sa ng dugo? Nanghihinang tanong ni Yvonne habang nakatingin kay Daryl. Bago pa man makapagsalita si Daryl ay nagring ang cellphone niya. Nagulat ito nang makita kung sino ang tumatawag. Ang tumatawag ay si Lily. Nagbuntong hininga si Daryl, nag-alangan pa ito bago pa tuluyang sagutin ang tawag. Narinig niya ang boses ni Samantha nang magkonekta ang tawag. Daryl! Isa kang walang pusong nilalang. Hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama kay Lily. Si Samantha. Malakas siyang umiyak, hindi man lang ito nag-antay sa sagot ni Daryl. Ang kawawa kong anak ay hindi lamang nakatagpo ng walang pusong loko, nabangga pa ito. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Ano? Nagulat ito nang marinig ang mga sinabi ni Samantha. Nanginginig siya nang tumayo. Nabangga ng sasakyan si Lily? Nakaramdam siya ng pag-aalala at pagiging responsible. Yvonne, kailangan kong pumunta kaagad sa ospital. Nataranta si Daryl, gusto na niyang makaalis. Mabilis na umalis si Yvonne sa higaan at nagsalita, sasamahan kita. Tumango si Daryl, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Yvonne, at umalis sila nang nagmamadali. Sa ospital sa Donghai City. Dos-dosen ng tao ang nagtipon sa harapan ng emergency room, lahat sila ay mula sa pamilya Lindon. William, Elsa, at ang ilan pang kabataang miyembro mula sa pamilya Lindon ang naroon. Naroon pati ang kanilang lola. Matapos balitaan ni Samantha ang kanyang pamilya tungkol sa aksidente ni Lily, lubos na nag-alala ang lola ng mga Lindon tungkol sa apo nito. Kahit na hindi si Lily ang kanyang paborito, biolohikal niyang apo ito. Hindi pa matagal mula noong ibinigay ni Lily ang lahat ng kanyang kinita sa live show para matulungan ang pamilya Lindon. Lubos ang pasasalamat ng lola nila sa kanyang ginawa. Nakaupo sa upuan na nasa pasilyo ang hindi tumitigil sa pag-iyak na si Samantha. Isang bata-batang lalaki na may matulis na buhok ang nakatayo sa labas ng operating room. Naninigarilyo ito, hindi niya pinansin ang no smoking sign sa kanyang gilid. Ang lalaking yon ang may salarin, ang driver na nakabangga kay Lily. Galit na nakatitig sa kanya ang buong pamilya. Paano ka nagmaneho? Tanong ng nakatungkod na lola ng pamilya Lindon. Mamahaling sasakyan ang minamaneho ng lalaking may patusok-tusok na buhok, Maserati. Paniguradong galing ito sa mayamang pamilya dahil mayroon siyang ganoong sasakyan sa murang edad. Hindi siya mukhang pamilyar sa kahit sino sa kanila, malamang ay hindi ito galing sa Donghai City. Lubhang nasugatan si Lily, kailangan pa nilang mag-antay sa balita tungkol sa kondisyon nito. Paniguradong malaki ang magagastos ng lalaki. Hindi pinansin ng bata-batang lalaki ang lola Lindon, nagpatuloy lang siya sa paninigarilyo. Nakabangga ka. Hindi ka ba nagsisisi doon? Napaka-arogante. Tama. Hindi mo sinunod ang red light. Anong klaseng pag-uugali ito? Magbigay ka naman ng konting respeto, mula kami sa pamilya Lindon. Hindi matiis ng kabataang miyembro ng pamilya Lindon ang masamang pag-uugali nito. Siya ang dahilan ng aksidente, pero arogante pa rin kung umasta. Makikita sa security camera na tumatakbong lumabas si Lily sa Young Residence. Tumawid siya sa kalsada habang nasa pedestrian crossing at kulay berde ang ilaw. Hindi sinunod ng lalaki ang red light at nabangga si Lily. Ganito kadalasan ang pagmamaneho ko. Ano sa tingin mo ang magagawa mo para mabago yon? Mahinahong sagot ng bata. Huminga ito ng malalim at umihip ng sigarilyo patungong pwesto ng lola Lindon. Ikaw at ang itong pamilya ay dapat nang tumigil kasi sigaw. Nakabangga man ako, at least hindi ako tumakbo. Anong magagawa niyo doon? Hindi niyo kailangang umastang arogante sa harap ko. Wala lang para sa akin ang pamilya Lindon, ang kapatid ko ay si Angela Angel, mapagmalaki nitong sabi.
Sikat na artista si Angela Angel, ang batang lalaki na ito ay si Don Angel, ang nakababata nitong kapatid. Ang top female artist na si Angela ay nasa Donghai City para sa kanyang concert. Kagalang-galang ito sa entertainment industry, ang tangi nitong kapintasan ang kanyang pasaway na kapatid, si Don. Isang mayabang na tao si Don. Umasa ito sa reputasyon ng kanyang ate sa entertainment industry para manatiling mayabang at mapagmalaki. Nasa Donghai City siya dahil sa concert ng kanyang ate. Napagdesisyonan nitong manatili sa syudad ng ilang araw matapos ang concert. Plano nitong umalis ng araw na yon, pero hindi niya inakalang madadawit siya sa isang aksidente. Hindi siya nag-aalala dahil hindi naman siya lasing, hindi rin siya tumakas. Nagte-text lang siya sa kanyang phone at hindi pinansin ang traffic light. Baka kailanganin niyang magbayad sa pamilya Lindon gamit ang pera sa kanyang insurance. Mahinahong nagsalita ang isa sa pamilya Lindon. Naaalala ko na. Nasa magazine siya, kapatid siya ni Angela. Ano? Ito ang nakababatang kapatid ni Angela. Nagulat ang lahat. 10 taon nang sikat si Angela sa entertainment industry. Nililibre rin ito ng pagkain ng maraming tao sa tuwing may gaganapin itong mga concert. Malapit rin si Angela sa maraming dark societies. Hindi magdudulot ng gulo ang pamilya Lindon sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit mayabang ang pakikitungo ni Don sa kanila. Kapatid siya ng sikay na artista, mayaman, at makapangyarihan ito. Nakaramdam ng kahihiyan ang kanilang lola. Nang makita niya ang hesitasyon ng pamilya Lindon, lumingon si Don kay Samantha at nagsalita. Apo mo ang babaeng nabangga ko. Gusto kong malaman, bakit hindi niya ginamit ang mga mata niya nang tumawid siya? SHT! Sinusubukan niya bang magpakamatay sa pagtakbo sa gitna ng kalsada? Tumakbo siya habang tumatawid, dapat lang sa kanya yan. Mayabang na dagdag ni Don. Galit nag-alit si Samantha nang marinig ang mga salita nito, pero hindi siya nagtangkang lumaban. Kapatid ito ni Angela, isang tawag lang mula sa kapatid nito ay sapat na para maghiganti ang dark society mula sa Donghai City. Naramdaman din ng buong pamilya Lindon na masyadong mayabang si Don, pero wala sa kanila ang nagtangkang magsalita. Sa wakas ay hindi na ito matiis ni Elsa. Nasa pedestrian crossing si Lily habang kulay berde ang ilaw. At ikaw? Nilampasan mo ang red light. Sa tingin mo ba ay nasa tama ka? Kilala ng mga taga Donghai City ang dalawang nagagandahang dilag mula sa pamilya Lindon, sina Lily at Elsa. Matapang at mabait si Elsa, hindi siya takot kay Don. Nang magsalita ito ay isang babae ang humila sa kanyang mga braso, inalog nito ang kanyang ulo, habang mahinahong nagsalita, Elsa, tama na. Sikat ang kapatid ni Don na si Angela. Hindi gustong magdulot ng gulo ng pamilya Lindon laban dito. Hindi pa sapat kay Elsa ang mga nasabi, pero hindi na siya nagsalita pa. Tumitig rito si Don sabay ngumiti. Napakaganda mo. Oo, kaya ko pa rin magmayabang kahit na nakabangga ako. So? Madami ang koneksyon ng kanyang kapatid sa importanteng tao sa Donghai City. Simpleng car accident lang ang nagyari, mabilis nila itong maayos, hindi na niya kailangang mag-alala sa pamilya Lindon. Walang masabi ang buong pamilya Lindon. Nang biglang may malakas at galit na boses ang kanilang narinig mula sa lift entrance. Kapatid mo si Angela, at nabigyan ka noon ng karapatang magmayabang matapos makabangga. Ito si Daryl, namumula sa galit ang kanyang mga mata. Nasa likuran niya ang nakasunod na si Yvonne, hindi niya ito mapigilan. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, pagbabayaran mo ito gamit ang buhay mo, halos mabaliw na si Daryl. Umatek ito at sinuntok si Don. Slam! Isang suntok lamang ito pero paatras na napalipad si Don ng higit sa 10 metro, bumagsak ito sa sahig matapos siyang mabangga sa reception desk. Agad itong sumuka ng dugo. Nagsigawan ng mga nurse na nasa counter, mabilis silang nagtago. Maraming tao ang nagtipon sa koridor. Sino ka para suntukin ako? Mamamatay ka dahil dito. Sumigaw si Don habang galit na nakatitig kay Daryl. Humakbang palapit si Daryl, hinatak niya ang collar nito, at nagpatuloy sa pagsuntok. Tahimik ang buong ospital, rinig nila ang bawat suntok nito. Kinabahan ang lahat. Huminto si Daryl. Namaga ang mukha ni Don, at natanggal ang ilang ngipin nito. Galit na galit si Daryl. Labis ang pag-aalala nito habang papunta sa ospital.
Nang marinig niya ang mayabang na pananalita ni Don, ay hindi niya na nakontrol ang kanyang galit. Magdasal ka na sana walang masamang nangyari sa asawa ko. Kundi ay tatapusin kita. Sigaw ni Daryl. Nakakatakot itong tingnan. Mabigat ang kapaligiran. Nakakatakot ang mga mata ni Daryl. Nanginig si Don nang tinignan niya ito, pero nawawala ang kanyang takot pag naiisip ang kanyang kapatid. Tinuro nito si Daryl at nagsalita, "Mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang dito at makikita mo." Nagmadali si Don na pumunta sa lift. Nang marating niya ang ground floor, ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kapatid. Mabilis na sinagot ang tawag. Kawawang umiyak si Don. "Ate, binubuli ako sa Donghai City, kailangan mo akong tulungan." Kinatatakutan siya ng lahat sa halos kahit saan siya magpunta dahil sa relasyon niya sa kanyang kapatid. Walang nagtangkang suntukin siya bago ang araw na yon. Kakatapos lang ni Angela sa kanyang role bilang mentor sa isang singing program. Nasa dressing room ito nang makatanggap ng tawag mula sa kapatid. "Don, nilagay mo na naman ang sarili mo sa gulo." Sumagot si Don, "Ate, hindi ko naman kasalanan. Nabangga ko ang isang babae at galing siya sa pamilya Lindon na mula sa Donghai City. Nagsimula akong saktan ng pamilya nang hindi iniintindi ang katotohanan tungkol sa insidente. Napakayabang ng isa sa kanila at sinabing papatayin ako." Nagbuntong hininga si Angela at nagtanong, "Nagsasabi ka ba ng totoo?" Mabilis na nagdagdag si Don. "Bakit naman ako magsisinungaling, ate? Mag-video call tayo para makita mo ang mga sugat ko." "Sige na. Tumigil ka na sa pagrereklamo." Pagpapatahan rito ni Angela, "Tatawagan ko ang kaibigan ko, sikat siya sa Donghai City. Papapuntahin ko siya dyan, pupunta rin ako mamaya." Pinatay na nito ang tawag. Sa koridor papunta sa emergency room. Nang makaalis si Don ay napaisip ang pamilya Lindon at nagsimulang sermunan si Daryl. "Nababaliw ka na ba? Bakit mo siya sinuntok? Alam mo ba kung sino siya? Wala kang kwenta. Hindi ka lang hindi nakakatulong pero nagdadagdag ka pa ng mga problema sa pamilya namin." Kahit na alam ng lahat na mali si Don, walang sasang-ayon sa ginawa ni Daryl. Nainis ang lahat sa kanya. Tumayo si Samantha at tinuro si Daryl. "Hayop ka! Sino ka para magpakita dito? Umalis ka! Alis!" Galit nag-alit si Samantha, lumingon siya sa kanyang pamilya at nagsalita, "Ang walang kwentang nilalang na ito ay may kabit sa likod ni Lily. Nakakahiya." Nang magsalita siya ay tinuro niya si Yvonne at suminghal, "Iyan ang babae." Wow! Nagulat ang pamilya Lindon nang marinig ito, nagsusuklam silang tumingin kay Yvonne. Hindi nila inakalang magiging kabit ni Daryl ang pinakamatandang anak ng pamilya Young. Kilala si Yvonne bilang diyosa ng Donghai City. Walang nag-akalang pipiliin nitong makasama ang isang katulad ni Daryl. Napansin nilang may hindi tama sa pagitan ni Yvonne at Jeremy noong araw ng kasal ng dalawa. Hindi nila inakalang dahil ito sa pangangabit. Isang kahihiyan. "Nakakadiri ka, Miss Young." Sarkastikong sabi ni William habang tumatawa, ang sikat na diyosa ng Donghai City ay mayroong kakaibang taste. Natawa ang lahat sa sinabi ni William. "Hey!" Kinagat ni Yvonne ang kanyang labi, kulay scarlet red ang mukha nito. Nagkagat ng labi si Yvonne. Gusto lamang niyang malaman ang kondisyon ni Lily, hindi niya inakalang sisermunan siya ng ganoon ng pamilya nito. Buong buhay niya ay ibinigay ng kanyang pamilya ang lahat sa kanya, nirespeto siya ng lahat. Wala siyang magawa at gusto na lamang niyang mamatay nang marinig ang mga salita ng pamilya Lindon. Nanatiling galit si Daryl at mahinahong kinausap si Yvonne, "Antayin mo ako sa sasakyan." Ang pinakaimportante ay ang kondisyon ni Lily. Para sa kanya ay walang punto ang pakikipagtalo sa pamilya Lindon. Tumango si Yvonne at mabigat ang loob ng umalis. Nang makaalis ito ay inilabas ng kanilang lola ang naramdamang galit. Tinuro niya si Daryl at nagsalita, "Isa kang hayop. Paano nakakuha ang aming pamilya ng isang basurang manugang? Hindi ka pwede dito. Umalis ka na. Hindi mo ba'y kami narinig? Umalis ka na." Tinuro siya ng buong pamilya habang sinesermunan. Mariing ipinagdikit ni Daryl ang kanyang mga ngipin at kinuyom ang mga kamao. Galit ito at halos sumabog na, pero sinubukan niyang kontrolin ang sarili. Gusto lamang niyang malaman ang lagay ni Lily.
Okay lang ba ito? Ding! Bumukas ang pinto sa emergency room. Lumabas ng silid ang Chief of Staff ng ospital na si Shelley Sullivan, mukha itong pagod. Inalis niya ang suot na puting robe at nakita ang perpektong hubog ng kanyang katawan na mahal ng mga kalalakihan. Chief Sullivan, kamusta na po ang anak ko? Mabilis na tanong ni Samantha. Nagbuntong hininga si Shelley at saka sumagot, huwag kayong mag-alala. Napakaswerte ni Lily. Hindi na makakayanan pa ng isang normal na tao ang ganoong klase ng aksidente. Nakangiti itong nagpatuloy. Maayos na ang lagay niya ngayon, mayroong ilang nabasag na buto at head injuries. Akala ko ay mauwi ito sa koma ng ilang sandali pero gumising siya. Titingnan ko ang kanyang CT scan. Maaari niyo na siyang makita. Nagpaalam si Stella at pumunta sa kanyang back office. Nang marinig nitong maayos na ang lagay ni Lily, nagbuntong hininga si Samantha nang lumakad siya papalapit sa ward. Sumunod rin ang pamilya Lindon, nasa lukuran nila si Daryl. Sa loob ng ward ay nakahiga si Lily, maputla ang kanyang mukha pero alerto ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Daryl. Maayos na si Lily, magandang balita. Labis ang pag-aalala ni Daryl noong papunta pa lamang siya sa ospital. Ngumiti si Samantha at umupo sa gilid ng higaan at hinawakan ang kamay ni Lily. Masaya ito pero ramdam pa rin ang sakit sa kanyang puso. Mahal ko, tinakot mo ako. Sobrang pula ng mga mata ni Samantha. Tama. Naglakad palapit ang kanilang lola. Nagsalita ito, Lilibod, kailangan mong magpahinga ng maayos. Nag-alala ako sobra nang marinig na nabangga ka. Ngumiti si Lily at tiningnan ang buong kwarto. Lola, Mama, okay na po ako. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Umikot nag-ulo ni Lily at sumakit ang kanyang katawan. Hindi nito sigurado kung kakayanin niya pa. Sumiksik si Daryl sa kanilang pagtitipon at naglakad palapit sa higaan, mapula ang kanyang mga mata nang tiningnan si Lily. Nakita rin siya ni Lily. Pareho silang napatitig sa isa't isa pero wala sa kanila ang nagsalita. Maya-maya pa ay humingi ng tawad si Daryl. Mahal kong asawa, I am sorry. Hey! Hindi niya magawang magpatuloy, nakaramdam siya ng labis na pagsisisi. Kung mahinahon lang ang pakikipag-usap niya kay Lily sa Young Residence, hindi sana umalis ng galit sina Lily at Samantha, at hindi sana na-aksidente si Lily. Labis ang pagsisising naramdaman ni Daryl. Hindi niya kailanman inakalang blangko siyang titingnan ni Lily at sasabihan ng, sino ka? Napatingin kay Daryl ang lahat ng nasa kwarto. Masaya ang mga ito nang makitang ayaw siyang kilalanin ni Lily. Nagulat si Daryl. Lilibod, alam kong galit ka pa sa akin. Pakiusap, huwag mong gawin sa akin to. Tumingin si Lily kay Samantha. Ma, sino siya? Bakit sinasabi niyang asawa ko daw siya? Tumawa si Samantha at tinuro si Daryl. Wala kang pusong nilalang. Hindi mo ba'y narinig ang kanya sinabi? Ayaw kanyang kilalanin, ano pang ginagawa mo dito? Alice! Umalis ka na ngayon din. Nagsimula siyang sermunan ni William at ng lahat. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.